coming in late. Alam ko po, yung makaramihan sa inyo kanina pang 1 o'clock, I was supposed to. Pasensya na po, talagang marami akong trabaho. Hindi ko basta-basta maglinis ng Pasig River. Yun ang kaharap ko doon eh. Well, magdiretso na. It's getting late and everybody's hungry. I am. If you'd notice, even during the campaign, I limited myself to a few issues that was confronting the country until now. Hindi ho ako nag-deliver ng, pasensya na kayo sa Tagalog ninyo, Tagalog ko kasi mag-aral nga kayo ng Bisaya para madali na. No, I was optimistic too much about infrastructures and everything. Nilimit ko ho ang mga issues. Ang mabigat na issues sa araw na ito, even. First, sabi ko, I was mayor for 23 years. Alam ko ang problema ng isang siyudad. At kayong nakarating sa Davao City, alam ninyo kahirap talaga magdala ng isang napakalawak na siyudad. And the problems na nandoon kasali sa progress at development. Because maraming tao, maraming ambisyoso, meron yung gustong yumaman, meron rin gusto yung madalian. Kaya ho, ang droga ganun kabilis. At lahat nakokorap, pati police, pati lahat na customs, mayor's office, mga mayor, pinapatay mo na hanggang ngayon, sige pa rin. Mga na. No, when I became mayor in 1988, this is what I promised to the people of the city of Davao. And I said, I'm gonna build you a comfortable city, safe enough for your children to walk at night, undisturbed, unbridled, unmolested, and coming home comfortable. Ginawa ko po yun. I delivered my promise to the people of Davao City. Ngayon, my daughter is the one running the show, and I thank God that she was able to continue the environment that I really nilagay ko lahat kong makakaya ko, pati buhay ko. Okay naman ang aming syudad. Still drug-free. At 12 o'clock, sarado na lahat. And if you have been to Davao, at 12 o'clock po, wala nang lumalakad sa daan. Walang nag-iimbis standby sa kanto. Wala lahat. Kasi alam natin na sa gabi, matulog na tayo. At kung ginusto mo, gumawa ng tao. Pero huwag kang magkalat niyan sa daan at bigyan mo ang problema ng mga pamilyang Pilipino. Ako po'y isang, nagtataka nga ako, magkamuka kayo ng taga-Davao, ganoon rin ang muka-muka natin. Sabi ko, bakit parang, I'm just a plain citizen down south. On a clear day, you can see the beach of Australia. Kung makikita mo yung mga babae doon nakikibikini. Napakalayo ng lugar.
But even then, I come from a mixed, just like Mango Dadato, Maranao ang lola ko, Chinese ang lolo ko on the mother's side. On the father's side, Cebuano ang tatay ko sa Danau. Ganito lang man ako, pero mahal ko talaga ang bayan ko. Kaya sinabi ko, gagawa ako ng syudad at I was a prosecutor before that. Naging prosecutor po ako sa korte. So every day I was doing trial work. And sometimes, but many times also, nakikita ko ang pagod ko wasted because of corruption. Not only dyan sa police, dito sa fiscal, aakyat yan dyan sa korte. And some of the judges in Manila are hopelessly corrupt. Mga fiscal, marami yan. But this is not to say that all are contaminated with drugs. Marami hong sumisikap at marangal ang pambubuhay nila. Kaya lang, itong droga, sabi ko, because it could, a barangay captain, he has the money, no offense intended. Kung mayroon kang 100,000, in 6 months time, milyonaryo ka. Yan ang napakahirap. Kaya sabi ko, pag pumasok kayo dito, papatayin ko kayo. Pag sinabi kong pinakain mo ang pamilya ko ng droga at ang anak kong babae o ang anak kong lalaki nawala sa buhay, even if alive, but he's lost to the world because he is already a drug addict. Wala nang silbihan. At tayong mga pamilya po, tayong original dito, nakikisali, nakaupo. Sinong milyonaryo dito? Well, except a few. Kaya mong tayo, magkano sweldo niyo sa gobyerno? And even the mayor. You think that after you retire, kung marangal ang pagguhay mo, you will find hardships. Police, military, ito, magre-retire ito at the age of 56. After 56, magkano ang mga pension abot nito? It's about mga 800 to 1.4. Yung iba sila ba to, malaki ito kasi bata pa to, sundalo na to. Nandoon ako. Yung pag-akyat niya hanggang naging PNP chief. Ilan ang sweldo nito? Tapos at the age of 56, diyan ka nakukuha ng pagkain mo, tuition mo sa mga anak. Diyan mo nakunin ang medisina, pamasay at lahat. At parang presyo ngayon. Sinong hindi makukurap? Pati ako, sabihin ko. Pagdadalawang isip ako. Ang problema niyan, ang kapalit, ang bayan ko. Yan ang mahirap sa lahat.